Tayo po ulit ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat sa pagkakataon na mangungusap po kayo umaga sa amin, Panginoon. Manalangin po namin na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba, handang makinig at handang maitama sa aming mga pagkukulang, Panginoon, at handang sumunod sa salita ko, Panginoon. O Banal na Espiritu, kayo po yung maging aming guro. Tulungan niyo po kami na hindi lang namin maintindihan, kundi magkaroon po kami ng kalakasan na masunod ang iyong mga ituturo sa amin sa oras nito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino po dito ang nag-join ng afternoon program? Anong sa baba? Sa taas? Iba kayo, no? Sa baba, ano pong aklat ang binabasa natin? Aklat ng mga gawa. So, meron akong question, no? Pag may nakasagot, nakinig kayo nung nakaraang lesson, no? Pag walang nakasagot, hindi po kayo nakinig. Sige, unang question, saang lugar, wala po tanong, sagot na sila no? Saang lugar unang tinawag ang mga tagasunod ni Kristo na mga Kristiyano? In this place, tinawag ang mga Christian unang pagkakataon as Christians, yung mga sumusunod kay Jesus. Ito ay isang lugar. Tingnan ko nga. 1, 2, 3, go. Antioch. Sa? Antioch. Antioch. Yung iba po, nakalimutan na, no? Sa Antioch, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. At simula noon, lahat ng sumusunod kay Jesus, ang tawag po sa atin ay Kristiyano. Kayo po ba ay Kristiyano? Tayo po ay Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Pangalawang question, nanda na kayo? Dalawa lang yung question. Pangalawang question, what is considered as the only Christian nation in Asia? Ano po ang tinuturing na natatanging Kristiyanong bansa sa Asia? Ibig sabihin, majority of its people are Christians. Anong bansa kaya yan? Sino nakakalam? 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay? Ang sagot? The only Christian nation in Asia ay Pilipinas. Alam niyo po ba na sa buong Asia, tayo po ang majority sa ating bansa ay mga Kristiyano. We are the only Christian nation in Asia. Proud po tayong sabihin na ang Pilipinas ay bansa ng mga Kristiyano. Kasi po, kahit saan tayong lugar pumunta, bawat city, bawat probinsya, meron po church, diba? Kahit saan po kayo pupunta, makikita niyo po ang krus. At siguro sa bawat tahanan, merong mga Biblia. Alam niyo po, sabi sa Biblia, blessed is the nation whose God is the Lord. Pinagpala ang mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinubuo. Mapalad daw ang bansang si Yahweh ang Diyos. We are the only Christian nation in Asia, pero kung titingnan po natin ang ating bansa, Philippines, tayo po ba ay pinagpala? Ano po ang trending balita ngayon sa ating bansa? Corruption in our government. Can you imagine the only Christian nation in Asia? The government officials are corrupt. Grabe, di ba? Tayo lang yun. Proud tayo sabihin, no? Na tayo ay mga Christian. Ano po kasi ang katatahanan? Marami po sa atin ang nagsasabing tayo ay Kristiyano sa pangalan lang. Pero sa buhay, hindi. Tama po ba? We call ourselves Christians, but our life doesn't show a life of a Christian. Hindi lang po sa ating government, siguro din sa trabaho ninyo. Diba? Sa pamilya ninyo, sa mga kapitbahay ninyo, even sa inyong sarili, makikita nyo kung tayo ay nabubuhay bilang tunay na mga Kristiyano. Ano po kayong dahilan? Alam ko po ang dahilan. Ito po ay dahil malayo po tayo sa salita ng Diyos. We are
far, far from the Bible. Kaya po, sabi ng population po, 85 to 89%, that is around 116 million people in the Philippines are Christians. Pero ilan po kaya sa mga Kristiyano na yon ang nagbabasa ng Biblia, ang nagsisimba, ang nananalangin at naglilingkod sa Diyos? 85 to 90% of people in the Philippines. Nakakalungkot po yung kalagayan ng ating bansa. Pag manood po kayo ng balita, parang gusto mo nilang maiyak. No? Yung ginagawa po ng mga tao sa ating bansa. We are supposed to be a blessed nation. Pero hindi natin yun maranasan. So, dalangin ko po na yung pagbabagong nais nating mangyari sa ating bansa bilang tayo ay mga Kristiyanong bansa ay magsimula po sa atin. Ang dalangin ko po, ang Light of Life Church will be a place where we are Christian, no? Hindi lang sa pangalan, kundi sa ating buhay, no? Tayo ay malapit sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Alam niyo po sa Biblia, ang mga hari or mga kings, sila po ay ini-evaluate. Hindi kung gaano karaming war o labanan yung naipanalo nila, or kung hindi kung gaano kayaman yung bansa nila nung sila ang hari. Alam niyo po kung paano ini-evaluate yung mga hari sa Biblia? Kung sila ay mabuti or masama? Paano po kaya? Ang kanilang evaluation, kung sila ay mabuti ay masama, ay kung sila ay sumusunod sa salita ng Diyos. If they're following the law of the Lord, they're a good king. If they're not following the law of the Lord, they are a bad king. No? Kaya ano po bang itsura ng isang mabuting hari? Yun po yung titingnan natin sa araw na ito. Ang encouragement po sa atin, no? Ano po ang title ng ating message? Heart lifted up in loving God. Dalangin ko ang mga mananampalataya ng Light of Life Church will be Christians who love our God. So pag-usapan po natin ng isang hari, ang pangalan niya po ay si Haring Jehoshaphat. Mababasa po natin ang ating kwento sa aklat ng unang hari at sa aklat ng ikalawang Chronicle or Chronicles. Ano pong pinagkaiba ng unang hari at Chronicles? Kasi kung babasahin natin, halos parang inulit lang, no? Kung nabasa niyo po yung Biblia, ay nabasa ko na ito, pero nabasa ko ulit. Ang focus po ng aklat ng Kings is political summary. Ano po yung nangyari, no, sa panahon ng history ng hari na ito. Pero ang Chronicle po, nakafocus po siya sa spiritual life ng mga hari, no? Basically, or focusing sa hari ng mga Judah. Sa katunayan, yung ating pong binasa mula sa Chronicles chapter 17 ay hindi po natin yan matatagpuan sa unang hari. There's no parallel, no? Ang kwento na ito sa aklat ng mga hari. Si Jehoshaphat, kung titingnan nyo sa aklat ng hari, ilang verses lang siya na-mention. 1 plus 50. 51 verses. Pero sa Chronica, wow, 4 chapters po ang inilaan sa kanya kasi ang focus niya ay tungkol sa kanyang buhay bilang sumusunod sa Diyos. No? Nakasentro po sa kanyang pananampalataya. Kasi simulan po natin yung buhay ni Jehoshaphat. Sabi po dito, pinatunayan ni Jehoshaphat. Pinatnubayan ni Jehoshaphat ni Yahweh sapagkat tinularan niya ang mabuting pamumuhay ng kanyang ama na una. Hindi siya sumamba sa mga Baal. Nanalig siya sa patnubay ng Diyos sa kanyang ama. Sinunod niya ang kautusan ng Diyos at hindi tinularan ang ginawa ng mga naging hari ng Israel. So, paano po dinescribe si Haring Jehoshaphat? Siya po ay hindi sumasamba sa Diyosan, at siya po ay nabubuhay ng mabuti. Siya po ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya, siya ay pinapatnubayan ng Diyos. Sa pagkahari ni Jehoshaphat, buo po ang kanyang desisyon na hindi niya papalakasin yung kanyang sarili laban sa
laban sa impluensya ng kasalanan. Kasi sabi dito, di ba, hindi niya tinularan ang ginawa ng mga naging hari ng Israel kung saan sila po ay sumasamba sa mga Diyosan. Kaya ang gusto ko pong unang sabihin, basahin niyo nga po, a heart lifted up in loving God through obedience. No, minamahal po natin ang Diyos kapag tayo po ay sumusunod sa kanyang mga salita. Sa katunayan, mabasa po natin sa verse 6. Sabi sa verse 6, masigla siyang naglingkod kay Yahweh. Pero kung babasahin po natin sa English, no, yung verse 6, makikita po natin ito. Sabi dito, sa NIV, his heart was devoted to the ways of the Lord. His heart was courageous in the ways of the Lord. And his heart was lifted up in the ways of the Lord. Nakita niyo, no? Hindi na lang mag-describe, no, yung salita in their own translations. Lalo na po sa Tagalog, ano sabi doon? Masigla lang, no? Masigla siyang naglilingkod sa Panginoon. Pero sabi po sa ang Biblia, ang kanyang puso ay matapang, no? Sa mga pamamaraan ng Panginoon. So, mas close po yung translation na his heart was lifted up in the ways of the Lord. Yung salita pong lifted up, nanggaling siya sa Hebrew word na gava, no? Ibig sabihin, to be high or to be exalted. Ano po yung nilift ni Jehoshaphat? His what? Heart, no? Is lifted up in the ways of the Lord. Pag sinabi po high or exalted, mataas, meron po siyang dalawang kahulugan pagpatungkol po sa puso ng isang tao. In a negative sense, it means pag nagmamataas po ang ating puso, tayo po ay mayabang. No? There is pride or arrogance in our heart. Ginamit din po yung salitang na ito tungkol sa mga hari na naging mataas. Pero ang positibo niya po kahulugan ay ibig sabihin, his heart is lifted up, meaning meron po siyang courage, no? Nasundin ang kalooban ng Diyos. Meron po siyang lakas o tapang sa mga daan ng Panginoon. Ano po ang klaseng heart meron si Jehoshaphat? Yung una po ba o yung pangalawa? Yung positive meaning, no? Kasi po, confident po siya, no? Matapang siya na sumusunod sa pamamaraan at salita ng Diyos. His heart is lifted up. His heart is loyal, no? Masaya siya, sabi, masigla siya, matapang siya na sumusunod sa kalooban ng Diyos. No? Ang mataas na puso daw po, or even our hearts is lifted up in loving God. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan na sumunod sa Kanya kahit yung paligid po natin hindi. No? Imagine Jehoshaphat's time, yung mga hari po sa panahon niya, sumasamba sa mga Diyos. Pero because his heart is lifted up in the ways of the Lord, meron po siyang lakas na sumunod sa salita ng Diyos. At ito po yung puso na hinihingi sa atin ng Panginoong Diyos ngayon. Bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo Kristiyano sa ating pangalan, pero loving God will lead us to obedience. Na sumunod sa kanyang mga salita. Alam po natin yung mga bagay na nais ipagawa sa atin ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, at dapat po natin iyong sunod. Saan po dadalhin tayo ng pagmamahal natin sa Diyos bilang mga Kristiyano? Sa pagsunod. Kaya kung mahal mo ang Diyos, susundin mo siya. Our heart will not be proud. Hindi tayo magiging mayabang. Panginoon, ayaw ko. Nahihirapan ako. Kundi, magpapakumbaba tayo, no? That's the heart lifted up to the Lord, no? Tayo ay susunod sa Kanyang kalooban, no? Tayo ay magpapatawad. Tama po ba? Tayo ay gagawa at maglilingkod para sa Panginoong Diyos. Tayo po ay magbibigay ng ating oras, ng ating lakas para sa Kanya, at gagawin natin kung ano ang tama. Kasi mahal natin ang
Christian by name, but Christian by our obedience, no? Kaya ano pong ginawa ng Diyos sa buhay ni Jehoshaphat? Sabi sa verse 5, kaya pinatatag ni Yahweh ang kaharian ni Jehoshaphat at ang buong Juda ay nagbuwis sa kanya. Nagkaroon siya ng maraming kayamanan at malaking karangalan. Ang sabi dito, lahat po ng buong Juda ay nagbuwis sa kanya. Alam mo sa Pilipinas, anong sabi ng mga tao? Pwede po bang magkaroon kami ng tax break? Isang buwan, hindi mo na kami magbibigay ng tax kasi kinukurap nila. Pero sa kalagayan ni Jehoshaphat, ng buong Juda is willing to help their kingdom. Kasi alam nila na ang kanilang hari ay sumusunod sa Diyos. Kaya pinatatag ng Diyos ang harian ni Jehoshaphat. Sabi dito, maraming kayamanan at malaking karangalan. At ito din po yung pangako ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay sumunod sa Kanya, tutulungan niya tayo at papagpalain niya ang ating buhay. Kaya ano sabi po ng Matthew chapter 6:33? Basahin nyo nga. Ngunit sa lahat ay bigyang halagain niyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Totoo po yan sa hari ng mga Juda na sumunod sa Diyos at ganoon din po sa mga Kristiyanong sumusunod sa Panginoong Diyos. Una po, hanapin natin, sundin natin ang Diyos sa ating buhay at makakaasa po tayo, iingatan po tayo ng Diyos. Ipagkakaloob po ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. God will establish our life. Tutuparin niya yung mga pangarap natin sa ating buhay. Naniniwala po ba kayo? Amen po ba? Isip po ba? Mahal po ba ang Diyos? Okay. Mahal po ang Diyos kasi nakikinig po kayo. At si Jehoshaphat, hindi lang po siya mag-isang sumunod sa Panginoong Diyos. Sabi dito sa verse 4, ano po pong ginawa ni Jehoshaphat? Hindi niya tinularan ang ginawa ng mga naging hari ng Israel. So meron pong ang Israel po ay nahati sa dalawa. Tama po ba? Ang Israel at Judah. Ang mga hari po ng Israel, karaniwan or lahat po sila ay masamang hari. Hindi sila sumusunod sa Diyos. Ang mga hari sa Judah, ilan po sa kanila ay mabuti. Kasama po doon si Jehoshaphat. Sa aklat po ng Chronicles, mapapansin nyo, madalas po pinagko-contrast or pinagkukumpara ang hari ng Israel at hari ng Judah. Alam niyo po, ang aklat ng Chronicle, isinulat siya para sa mga taong lumabas sa exile, sa Babylon. Kaya ibig sabihin, ang encouragement ng chronicler, nagsulat ng Chronicle, sa mga magbabasa ng aklat ng Chronica, piliin ninyo anong destiny, anong kalalagayan ng buhay ang gusto nyo maging. Ang maging katulad ng Israel, o maging katulad ng Judah. Ano po bang nangyari kay Israel? Sila ay winasak, at nawala ang kanilang bansa at hindi na po sila nakabalik. So, yung aklat ng Chronicles, he is encouraging us to choose our destiny. Ang ating kalalagayan bilang isang bansa at bilang isang mananampalataya ay nakasalalay kung kaninong halimbawa ang ating gagayahin. Si Jehoshaphat, sabi dito, hindi niya ginawa yung mga ginawa ng hari ng Israel. Rather, he turned away from it. Yun po yung sabi sa English, Kaya, ang susunod po nating lesson is a heart lifted up in loving God through turning away from sin. Sabi sa verse 6, ano sabi doon? Inalis niya sa buong Juda ang mga bahay-sambahayan ng mga pagano at ang mga rebulto sa Asherah. Ano pong ginawa niya? Inalis niya, Bago po natin magawa yung tama, kailangan po natin munang ihinto yung
ng Diyos, inalis niya po muna yung mga Diyos-Diyosan sa kanyang bansa. Si Jehoshaphat, hindi lang siya sumunod sa Diyos sa salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ganun din po tayo. Bilang mga Kristiyanong nagmamahal sa Diyos, nais ng Diyos na talikuran po natin, iwan po natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kasi ano pong lesson natin? Loving God leads to repentance. Kung mahal po natin ng Diyos, aaminin po natin sa Diyos ang ating kasalanan at tayo po ay susunod sa Kanya. Hindi po tayo pwedeng sabihin na mahal natin ng Diyos pero nagpapatuloy po tayo sa ating mga kasalanan. Si Jehoshaphat, ano po ginawa niya? He removed all ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tayo rin po, humingi tayo sa Diyos ng tawad sa ating mga kasalanan. Linisin natin ang ating buhay. Iwanan na natin yung ating mga makasalanang gawain at tayo po ay sumunod sa Diyos. Kasi kung mahal natin siya, pagsisisihan natin ang mga iyon at susunod tayo sa Kanya. Kasi ang ibig sabihin po ng repentance is 180, hindi 360, 180. Ibig sabihin, dati nandito ka, tatalikuran mo. Hindi mo na muling balikan. So, ganun po yung ginawa ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, sabi sa English, he removed the high places in Judah. Tayo po, wala siguro tayong physical na high places, pero sa ating puso, are there any high places po na dapat daw natin tanggalin? Siguro, meron pa tayong pusong ayaw magpatama. Pag tayo ay itinatama ng Diyos, ayaw ba nating magpatama? Hindi, tama ako, Panginoon. Panginoon, hindi ko pa kayang gawin. Pero alam niyo na kinakausap kaya ng Diyos. Siguro, meron po tayong mga inuuna kesa sa ating pagsunod sa Diyos. O siguro, hanggang ngayon, nagkikip-kip pa rin po kayo ng sama ng loob at hindi niyo pa po kayang magpatawad. Nais ng Diyos po, naalisin natin ang lahat ng mga bagay na iyon. Siguro ngayon, nakataon pa rin po kayo sa mga bagay sa mundo sa halip na po sa kalooban ng Diyos. Ang tinutulong po sa atin ng buhay ni Jehoshaphat, hindi po tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at the same time maglingkod sa kasalanan o maglingkod sa mundo at maglingkod sa mga Diyos. Ano pong dapat natin gawin? Inalis. No, sa English, he destroyed and he removed everything. Ganoon din po sa ating buhay. Dapat natin wasakin ang alinmang mali upang magawa natin kung ano yung tama. Kasi unless we remove it, andyan lang yan. Tama po ba? So dapat po alisin natin yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. At kanina po sa aming Sunday School lesson, ano po yung word of Jesus forgives sin. Si Jesus ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yung dugo po ni Jesus ang lumilinis sa ating mga kasalanan. At kung tayo man po ay nagkasala, dahil mahal natin ng Diyos, hihingi tayo ng tawad. Anong pangako po ng Diyos sa Biblia? Basahin po ninyo. Subalit, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Namatay na si Jesus sa krus para sa iyong mga kasalanan at nais kanyang sumunod sa kanya at iwanan mo na yung buhay na malayo sa kanya. Loving God will lead us to obey Him at the same time to turn away from our sin. Iwanan natin yung ating mga kasalanan. At alam niyo po, si Jehoshaphat, hindi lang siya nakontento na siya lang mag-isa. Yung sumusunod sa Diyos, no? Ano pong ginawa niya? Ano po ang kalagayan ng Judah sa panahon na ito? Mababasa po natin. Basahin po natin in English and Tagalog. Sa English. For a long time, Israel was without the true God, without a priest to teach, and without the law. Matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Walang pari nagtuturo at wala ring kautusan. Sa panahon na
ngayon, sabi ng Biblia, for a long time, nakalimutan ng Diyos ang salita. Nakalimutan ng mga tao ang salita ng Diyos. Sa matagal na panahon, no, naranasan nila yung pagwasak ng kanilang mga bansa, yung parusa ng Diyos, dahil malayo po sila sa salita ng Diyos. At ang problema po daw ay walang nagtuturo. Kaya anong ginawa ni Jehoshaphat? Ang dami niyo pong nabasang pangalan kanina, di ba? Anong ginawa ni Jehoshaphat? Nang ikatlong taon ng kanyang paghahari, inutusan niya ang kanyang mga opisyal. Anong utos po niya? Magturo sa mga lungsod ng Juda. Kasama rin ang mga Levita at mga pari. Ano pong ginawa nila? Verse 9, kasahin niyo po sila. Magturo sila sa mga lungsod sa buong Juda na dala ang aklat ng kautusan ni Yahweh. Wow, bilang isang hari, anong utos niya? Alam niyo po, natural sa hari ang gumawa ng isang edict or law or kautusan. Ang utos ni Jehoshaphat, mga pari, mga Levita, mga aking mga opisyal, dalhin ninyo ang salita ng Diyos at ituro niyo sa lahat ng mga tao sa ating bansa. Ano po yung lesson natin? Ang heart lifted up in loving God through His Word. Kaya po isang kilala si Jehoshaphat dahil sa bagay na ito. Grabe po kasi yung ginawa niya reformation sa panahon niya bilang isang hari. Sa Pilipinas, meron po tayong constitution or batas, tama po ba? Pero si Haring Jehoshaphat sa kanyang pagkahari, ano po yung ginawa niyang batas? Ang salita ng Diyos. The law of the Lord became the law of the land. Kung ano yung utos ng Diyos, din yung utos niya para sa kanyang bansa. Dahil alam ni Jehoshaphat na dito nila tunay na mararanasan ang pagpapala ng Diyos na hindi niya mapupwersa yung mga tao na magbago. Paano po nila mararanasan yung pagbabago at pagsunod sa Diyos? When they learn the words of God. Kaya anong ginawa niya? Tinuro niya yun sa mga tao. Ito rin yung utos ng Diyos sa aklat ng Deuteronomy. Kung mababasa ninyo, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro niyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Kasunod niyan, maglagay kayo ng palatandaan sa inyong mga ulo, sa inyong mga pintuan, alalahanin ninyo ang aking mga salita. Sinunod niya din yung utos ng Diyos sa mga hari. Sabi niya, kapag ang hari ay nakaupo na sa kanyang trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga haring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh. So yun po yung tungkulin ng hari. Basahin ang salita ng Diyos araw-araw upang ito ay kanyang masunod. Ibig sabihin po, loving God will lead us to delight in His Word. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo lang siya sinusunod, hindi mo lang tinatalikuran ng iyong mga kasalanan, kundi meron po kayong delight. Ano pong Tagalog ng delight? Hindi yung inumin na, ano yung delight? Meron po kayong pananabik, kagalakan, kasiyahan, na nakukuha sa salita ng Diyos. At dahil po si Jehoshaphat, tinuro niya po yung salita ng Diyos sa lahat ng tao. Ano po kaya naging resulta? Sabi sa verse 10, basahin niyo po nga. Sabi po sa verse 10. Bakit na wala yung verse 10? Or anyway, sabi dito ni Jeremiah, basahin po natin yung Jeremiah 15 verse 16. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, Lord God Almighty. Sabi po dito ni Jeremiah, when your words came, I ate them. Kinain niya po, at ito ay naging kanyang kasiyahan at kagalakan ng kanyang puso. Ang tanong ko po sa ating Light of Life church members, do we delight in the words of God?
and delight sa mga salita ng Diyos o wala po? Meron o wala? Minsan ang nahihirapan po tayo sumunod sa ating mga Bible program. Pero sa Jehoshaphat, hindi lang niya sinarili, kundi lahat ng tao po ay tinulungan niyang basahin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos. At hindi po nalaga yung verse 10. Ayon sa verse 10, the fear of the Lord. Wala talaga verse 10. Basahin ko na lang po. Sabi dito, the fear of the Lord fell of all the kingdoms of the land surrounding Judah, so that they do not go to war against Jehoshaphat. Sabi po, ang mga kaharian sa palibot ng Judah ay pinagharian ng takot kay Yahweh, kaya't hindi nila dinigma si Jehoshaphat. Sa panahon ni Jehoshaphat, wala pong nagtangkang atakihin siya, labanan siya, kasi lahat po sila ay takot sa kanya. Bakit po? Kasi ang mga tao sa Judah ay sumusunod sa Diyos. Isipin po natin kung yung bansang Pilipinas will become a truly Christian nation. Gaano pong pagpapala yung mararanasan natin katulad po ng ginawa ng Diyos sa paghahari ni Hari Jehoshaphat. Kaya lang po ngayon, tayo po, wala na tayong joy, wala na tayong delight sa salita ng Diyos. Sabi ni Jeremiah, di ba? I ate them, kinain ko. Karamihan pong tawag sa salita ng Diyos ay pagkain. Kasi ang sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng mula sa bibig ng Diyos. Yung salita ng Diyos is often compared to food or pagkain. Ang tanong ko po, kailan po kayo nawawalan ng ganang kumain? Pag meron po kayong sakit. And then what is the reason you don't delight in the Word of God? Bakit po kayo hindi nagugutom sa salita ng Diyos? Bakit po? Kasi meron po kayong sakit. Your spirit ay may sakit. You have spiritual sickness. And that's the reason you do not delight in the Word of God. May sakit po ang ating mga kaluluwa na kailangan po natin ilapit sa Diyos, inihingi ng tawag sa Diyos ang mga bagay na ito. Bakit po nagkakasakit ang ating kaluluwa? Dahil po sa ating mga kasalanan. Dahil may mga bagay po tayong hindi sinusunod ng kalooban ng Diyos. Dahil patuloy po tayong sumusuway sa Kanya. Dahil hindi po natin tinatanggap ang Kanyang mga salita. It could be, sabi dito, unconfessed sins. Hindi mo pinagsisisihan ng iyong mga kasalanan. Meron kang bitterness sa iyong puso at meron kang pagsuway sa Diyos. Ang isang tao may sakit, nawawala ng gana sa pagkain, at ang isang Kristiyano may sakit sa kanyang spirito ay mawawalan ng gana sa salita ng Diyos. Ano pong gamot? Humingi po tayo ng tawag sa Diyos. At tulungan niya po pagalingin niya ang ating mga puso. Si David po, nung siya ay nagkasala, sinabi niya sa Diyos, wala din. Where is it? Sabi sa Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Restore to me the joy of my salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Sabi ni David, no, sa kanyang panalangin, Panginoon, panumbalikin niyo po yung aking kagalakan para sa iyo. Panumbalikin niyo po ang aking pananampalataya at pagsunod sa inyo. Ganun din po, if you feel like you lost yung hunger mo pa sa salita ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Kasi anong natutunan natin kanina? Loving God will lead you to the light in His Word. Ang sabi niya sa ating memory verse, if you love me, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. At ang kanyang mga utos ay mababasa natin sa Biblia, sa kanyang mga
salita. Naunawaan niyo po ba? Ano po yung natutunan niyo? Loving God leads you to obedience. Kung mahal mo ang Diyos, susunod mo siya. Kung mahal mo ang Diyos, iiwanan mo ang iyong kasalanan. Kung mahal mo ang Diyos, meron kang paghahangad sa kanyang mga salita. At yun po yung dalangin ko para sa ating simbahan, para sa ating mga buhay ngayon. Sino pong hari yung ating pinag-uusapan? Si Haring Jehoshaphat. No? At dahil po sa kanyang pusong lifted up to the ways of the Lord, pinagpala ng Diyos ang kanyang pagkakalit. Not only with peace, pero meron po siyang prosperity sa kanyang buhay. Pero, almost po, no, na perfect na sana si Jehoshaphat. Kaya lang may isa pong bagay ang sinabi ng Diyos na pagkakamali niya. Sabi niya sa Tagalog, basahin po ninyo, sinalubong siya ng propetang si Jehu, anak ni Hanani, at sinabi sa kanya, dapat mo bang tulungan ang masasama, umampi sa mga napupuot kay Yahweh? Sa ginawa mong ito, ay ginalit mo si Yahweh. Sa English po, sa verse 2, should you help the wicked and love those who hate the Lord? Nung nabasa ko po doon, should you love those who hate the Lord? Ang problema po ni Jehoshaphat, hindi yung sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan, kundi nakaisa po siya sa mga taong nabubuot sa Diyos. Tayo rin po minsan gano'n, no? May mga bagay po tayong tinatangkilik sa mundo. We enjoy in the world, but actually, sabi dito, we love those who hate the Lord. No? Pag ginagawa po natin yun, pinapanood po natin yun, sinusubaybayan po natin yun, ginagawa po natin yun, nakakalimutan natin that we are loving those who hate the Lord. Yung mga walang pag-ibig sa Diyos. At magdadala po ito sa atin sa kasalanan. Ganun po yung nangyari sa buhay ni Jehoshaphat. Di ba po siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Pinili niya po sumunod sa Diyos. Siya po ay nagkamali. And he also loved those who hate the Lord. Kaya tingnan po natin ang ating puso, ang ating buhay. Baka meron po tayong minamahal din na mga bagay, tao o anuman, o na mga malayo sa Diyos. At walang connection po sa Panginoong Diyos. Perfect po sana si Jehoshaphat, pero meron po siyang pagkakamali na nagdulot ng malaking problema sa kanyang bansa. Gayunpaman, meron po tayong nag-iisang perfectong hari. Sino po yun? Si Jesus. Siya po ang perfectong hari kasi in His perfect love, His perfect obedience sa Panginoong Diyos, inalay niya po ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Si Jesus kailanman na hindi nagkasala, no? Pero pinili niyang akuin yung ating mga kasalanan nung siya ay namatay sa krus upang tayo ay maligtas at mapatawad. Kaya pwede po nating mahalin ang Diyos ngayon kasi mahal tayo ni Jesus at niligtas niya po tayo. Ano po sabi ng Biblia? Love because He first loved us. Tayo yung umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. The reason we can love God today, kahit hindi pa po tayo perfecto at marami po tayong pagkakamali, kasi mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos ng una at nais siya na mahalin mo rin siya. Nais siya ba na mahalin natin siya? Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang umiibig sa atin. Kanina po sa ating lesson sa Sunday School, no? Peter, tinanong siya ni Jesus, ilang beses? Wow, 3 times. And naalala ko, oh Lord, bakit konektado yung aming message ngayong umaga? Peter, do you love me more than this? Peter, do you love me? Peter, do you love me? Siguro po si Peter, nainis na siya, no? Jesus, alam mo na mahal kita, no? Piling ko, tinatanong din tayo ng Diyos ngayon. Si Peter, galing siya sa pagkakasala. Di ba? Tumalikod siya sa Diyos kasi 3 times siya dinanay si Jesus. Pero tinanong siya ni Jesus, Peter, do you love me? Ikaw din, siguro minsan, napapagod ka na sa iyong mga kasalanan. Alam mong sumusunod ka kay Jesus, pero minsan nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. Pero ano pong tanong sa atin ni Jesus? Do you love me? Mahal mo ba ako? Ibig sabihin na isa po tayo magpatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya at alalahanin na
sumunod sa Kanya. Kasi unang-una, mahal ka ng Diyos. At nais na mahalin mo rin siya. Sabi dito, loving God will lead us to obedience, repentance, and delight in His Word. Alam niyo po, recently, gumawa po ako ng isang desisyon. At dahil po sa isang desisyon na ito, nagkaroon po ako ng kagalakan, kalakasan, araw-araw na sumunod sa Diyos. Hindi po ako perfecto. Actually, nung gumagawa po ako ng message, inutusan ako ng nanay ko. Matagal po ako mag-loading, mag-process ng utak. Tapos, binirect niya po yung concentration ko, yung focus ko. Kaya, nahihirapan ako mag-focus. Nag-airplane po ako sa kanya. And then after nun, sorry ako sa Lord. Lord, sorry kasi hindi ko na-respect yung mother ko dahil dun sa sitwasyon na yun. I'm also not perfect. Pero, dahil sa desisyon ko na ito, nagkaroon ko ka ng joy na sumunod sa Diyos araw-araw. Alam po yung desisyon na yun? It is to say to Jesus, araw-araw, that I love Him. Araw-araw sa panalangin ko po, lagi natin sinasabi, Lord, sorry. Lord, salamat. Lord, mahal mo ko. But very often we say, Lord, I love you. Panginoon, mahal ko kita. So when I make that decision, that every day I will confess my love to Jesus, nagkaroon po ako ng dahilan kung bakit po ako sumusunod sa Kanya. And minsan, when I say, Lord, mahal po kita, sorry po kasi hindi po kita namamahal ng tama. Baguhin niyo po yung aking puso that one day, I can tell I love you with confidence, with holiness, no? So, I pray and encourage every day, i-confess niyo po yung pag-ibig niyo para kay Jesus. At makita po yung change ninyo sa inyong heart. The reason I will forgive, the reason why I'll endure my suffering, the reason why I will obey, the reason why I will read the Bible, ang dahilan kung bakit ako magpapatuloy sa aking pananampalataya. Kasi, mahal kita, Panginoon Jesus. And then, it changed my heart. Grabe po yung heart na binigay ko sa akin, ng aking confession, to love and say to the Lord, I love you every day. Panginoon, mahal. Minsan sa magulang natin, hindi po kasi natin masabi, no? Minsan ganun din po tayo sa Diyos. Nahiya tayong sabihin na mahal natin siya kasi may kasalanan tayo. Pero sa katunayan, the more we say we love Him, the more we will recognize our sin. Panginoon, mahal po kita. Patawad po sa aking mga Panginoon, mahal kita. Tulungan mo po akong gawin kung ano yung tama. So, I pray, no, ngayong October, itry po ninyo, sabihin sa Diyos na mahal niyo siya araw-araw. Kasi loving God will lead us to Him, no? Babalik tayo sa Kanya. A heart lifted up to the Lord. Yun po yung nais ng Diyos na magkaroon sa ating puso. Mahal po ba ninyo ang Diyos? Mahal niyo po ba si Jesus? Mamaya po awitin natin na mahal natin siya. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat na maaari ka namin ibigin because kayo po yung unang umibig sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming pagkukulang. Kung minsan, wala po kaming paghahangad na lumapit sa inyo. Dalangin po namin na sa narinig po namin mensahe, magbago po yung aming puso. At alalahanin